Alright, so welcome back again mga boss. Customer ser ulit. Customer segment tayo mga boss. Ayan, so eto na naman si Mio Pink. Alright, so binigyan tayo ng permission ng may-ari para gawan natin o gawing model natin tong Mio Pink niya. So, ang content natin for this vlog ay paghihiwalayin natin yung engine sa frame. So, accessible to, yung tutorial na to para sa, teka, medyo madilim eh. Accessible to o applicable to para malinis nyo yung engine nyo. So, disclaimer nga lang pala mga boss, ayan. So, any modifications, ayan. Basta sundin nyo lang yung nasa video at gawin nyo ng tama, ayan. Hindi kayo magkakamali. Alright, tapos disclaimer din ulit para dito sa gagawin kong video, ayan. Meron kasi tayong mga times na hindi gagana pag nabuo nyo ulit itong Mio Sporty nyo, kaya dapat kailangan palaging double check. Padalas tayong may makalimutan na ikabit o nakakaligtaan. So, ayan. Panoorin nyo maigi tapos makinig kayo na maigi. Alright, so madugo tong tutorial na to kaya, ayan. Listen carefully mga boss. Alright, so simulan na natin mga boss. Ayan, mahaba-haba tong video na to. Kasi kailangan talaga detalyado yung bawat pagkalas. Alright, so palagi ko sinasabi mga boss, kailangan nyo ng lalagyan para hindi manganak yung mga tornilyo nyo. Tapos tuturuan ko rin kayo ng mga technique para hindi kayo malito sa mga tornilyo ng Mio Sporty natin. Alright, so kalasin na natin mga boss. Yan, magsimula muna tayo sa upuan, engine cover at dito. Basta dito lang malagay yung likod. Dito naman hindi na necessary na tanggalin. Alright. So isa sa mga tips at technique mga boss, kung tatanggalin niyo yung mga parts ng motor yan, kung pwede naman ibalik, balik niyo na lang para hindi na hassle kapag ibabalik. So ayan mga boss, pag dito sa wirings na tayo, 3 wires lang yan. Ayan, tapos magkakaiba ng socket kaya madali lang tandaan. Tatlo. Alright, tapos isang negative sa kabila. Tapos dalawa pala, pati starter, tapos negative wire. Next natin mga boss, side fairings. Ayan, yung dalawa.
Alright, katulad ng sinabi ko, para hindi kayo malito, ibabalik nyo yung mga bolts kung nasaan. Para hindi na maipon sa lagayan. So ito mga boss, ayan, yung top cover natin ng panggilid, old Mio Sporty siya, old style. So hose muna. Since wala namang tornilyo yung loob nito, ayan, iaangat na lang. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below kung paano kalasin tong top box. Ayan, 4 na tornilyo lang naman na 8mm yan. Tapos 8mm din, dalawa sa loob. So tanggal na yung bolt ng sa shock, tapos yung sa may preno tanggal na rin. Dito naman tayo sa may carburetor natin. Ayan, sa carburetor. So tatanggalin lang itong cable, throttle cable, yung choke. Sunod, ayan, bukod sa wires wala na. Ayan, tanggalin lang wires. Ito, dalawa dito kapag stock. Tapos meron pa nakadikit dito, yon yung ito, AIS ata to, yung sa gas. Ito, tatanggalin to sa gas. Tapos yung mismong gas sa may carburetor. So pag hindi rekta yung hose nyo ng gas, ayan, sa tangke papuntang carb, kahit tanggalin nyo na lang, hindi tutuloy yung gas dyan. Kumbaga may ganito, ayan, may hose. Pero kung rekta na yung hose to carb, ayan, kailangan yung takpan kasi tutuloy yung gas. So ito muna yung choke, tatanggalin natin. So size 10 siya. Alright. So ingatan lang yung choke cable. Kaya mo na ang ganyan. So gagamit tayo ng 12mm para sa dito naman ang pagkalas pahigpit kasi baliktad yung tornilyo. Alright, ayan, madali lang. Tapos meron siyang goma sa ilalim. So tulak nyo lang pababa yan. Alright. So iilahin na natin yung brake cable ng sa likod. Alright. So tatanggalin pala muna natin dito sa dulo. Nakapit kasi yan. So ang pinakahuli yung gas hose. Alright. Tapos itong sa manifold ng hose. Ito. Alright, so ito yung sa gas. Ganyan muna natin. Sunod, ito na yung
pinakahuli na talaga. Itong ehe ng engine tsaka ng chassis. So, ang pinaka-importante pala pag kakalas kayo tapos socket ang gamit nyo, make sure na hindi gumagalaw yung socket doon sa tornilyo kasi pwedeng magkosto ng pagkabilog. Ayan. Dapat yung fit lang. Ayan. Ayan o. Onting percentage lang yung paggalaw niya. Pag todong nagalaw na ganun, huwag nyo na ituloy. So yung mga boss, ewan ko kung kita nyo, pero nasa likod lang siya ng stem ng pipe. Ayan, stem tuloy. Ayan, elbow. Ayan, sasalpakan ko lang ganyan, tapos kontra na yan. Sunod mga boss, pupukpukin ko lang para umusog yung ehe. So ayan mga boss, nahila ko na yung ehe. So kung ano man ang mga wires na nakadikit o yung mga tinap nyo na bago, ayan, tanggalin nyo na lang agad kung nakalimutan yung tanggalin. Alright, so ito, titignan ko kung anong mahuhugot, kung anong hindi ko pa natatanggal. Saka natin ipapakita sa video. So ayan, iniwanan ko ng tape. Ito, yung isa, kasi ito yung sa stator natin sa battery operated. Yung isa naman, ayan, may unusual siya, o yung hindi part ng stock na naputol na wire. So ayan, tandaan ko yan. May electrical tape to, may electrical tape. So madali kong tandaan. Alright mga boss, so ayan, paghiwalay na natin. Pwede nyo nang linisin yung makina nyo. Tapos ayan, accessible siya sa mga ganyang parts. Tapos pwede nyo ma-check. So may mga previous video ko na related dito sa paghiwalay natin ng engine. Kaso yung iba time-lapse, lalo na yung paglilinis. Ayan, so madali lang naman tandaan pag maglilinis eh. Tapos ang mga kailangan takpan pag gusto nyong basain itong makina nyo, ayan, syempre yung mga papasukin ng tubig. So takpan nyo to. Ayan, hindi nyo kita. Takpan nyo to, yung sa choke, yung sa gas, dito sa manifold, dito sa engine, ayan, sa breather. Tapos yung mga hose, ayan, kailangan yung takpan. So maraming ways para matakpan natin yung mga passage para hindi pasukin yung loob.
Katulad ng lalagyan mo ng tornilyo. Pero hindi pa rin secure yun. Pwede mo lagyan din to ng plastic, tapos balutan mo na lang ng goma. Ayan, katulad ng mga yan. So yun lang mga boss, madali lang naman kalasin. Makikita nyo naman sa video ko na kung ano yung mga kinalas ko. Ayan, alright. So kung may mga katanungan lang kayo, tapos gusto nyo pang may mga follow-up questions kayo, ayan, comment down below lang. Alright, yeah, isa-isa natin sasagutin kasi talagang madugo tong pagkakalas ng engine, paghihiwalay sa frame. So ayan, ito timelapse na lang natin yung pagbabalik ng makina dito sa ating frame. Tapos mga boss, may next video tayo, so bago ko ibalik, ikakat ko na to, tapos ayan, may panibago tayong video na gagawin dito. Alright. So final check din pala ito sa isa sa mga titignan pag nagkakabit na ng o nagre-reinstall na. Check yung wirings dito sa may card. Ayan. Hindi mo mapapansin pero ito yung pinagkakabitan ng cable. Ayan. Dapat walang nakakalat na wire dyan para hindi mag-weld. So isa sa mga awareness yun para hindi kayo mapahamak o maaksidente. Lagi nyo i-check. Ayan. So ito malinis. Ayan. Walang malapit na wire dito. Ayan o. Alright. Alright mga boss, testing na natin. Hindi ko muna kinabit yung engine cover kasi may gagawin pa ako. Alright. So back to normal, diba mga boss? So ganun lang kasimple mga boss. Ayan, kahit na timelapse ko yung pagkakabit, gawin nyo na lang reference yung pagbabaklas ko nung una. Ayan, kung paano nyo binaklas, ganun nyo lang din ibabalik. Tapos ito yung lagayan ko ng tornilyo. Ayan, sakto. Dalawa doon dito. Dito. Sa side fairings. Tapos dalawa sa engine cover. So kulang talaga yung mga tornilyo niya kaya. Ayan. Pero awa ng Diyos, walang naligaw na tornilyo o hindi nanganak. So alright na mga boss, gawa na to. Ayan. Ikakabit ko pa kasi yung iba niyang binili, katulad nito, yung clear lens ng Smiley. Tapos ito, sa akin na to. Ayan, mga piyesa ko.
So yun mga boss, sana marami kayo natutunan sa panibago nating tutorial. Ayan. Maging organized lang kayo sa mga tornilyo, tsaka yung wag niyong kakalimutan yung mga kailangan ikabit. So double check, triple check, ayan, alalahanin maigi para hindi magkamali. So andito naman ako para may mapagtanungan kayo once na hindi gumana yung motor nyo. Alright. So yun mga boss, paalam na tayo. Ayan, like, share, comment, and subscribe. Sana marami kayong natutunan. Alright.